Mukhang kumalat na sa buong katawan niya ang sakit. Malala ang pinsalang iniwan sa kanya. Ano pong ibig ninyo sabihin, Manong Insong? Kinukulam kayong dalawa, Onyok. At may kutob ako kung sino ang may pakana. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh? Nasaan ang lakas mo? Wala ka naman palang kwentang kalaban, Insong. Ang bilis mong magapi. Ang kwentong mapapakinggan ninyo ay hango sa tunay na buhay. Karanasan nito ni Onyok. Kasama pa noon ang kaibigan niyang si Ramon. Taong 1979. Lugar ng Visayas. Nasa edad 20 anyos pa lamang silang dalawa nang maisipan nilang maglakbay para makipagsapalaran. Gamit lamang ang konting karanasan sa pagsasaka at lakas ng loob ay nagpunta ang mga ito sa isang liblib na baryo sa Visayas. Sa mga turo ng kakilala ay napadpad sila sa munting baryo sa dakong kanlurang parte ng Visayas. Laking syudad ang dalawa, kaya naging laking tulong sa kanila ang magtanong-tanong sa mga nakatira doon. Palipat-lipat sila ng tinutuluyan, kaya marami silang impormasyong nasasagap. Isa sa mga paalala ng mga matatanda sa bayan ay huwag na huwag pumunta sa mariit o delikado na bahagi ng patag. Sinunod naman nila ang payong yon, pero sa katagalan na wala pa ring mahanap na trabaho, ay hinimok na ni Ramon si Onyok na sumugal sa pinakaiiwasang lugar. Sigurado ka ba dito, Ramon? Sinabihan na tayo na huwag pumunta roon. Baka mapasama tayo nito, nako. Huwag kang anduwag dyan, Onyok. Kapag hindi tayo sumubok kahit na delikado, magugutom tayo rito. Ikaw bahala, basta nasabihan na kita. Sumabay ka na lang. Kita mo yan, sobrang lusog ng taniman. Kaya siguro tayo pinapaiwas ng matatandang yon. Kasi alam nilang tiba-tiba tayo kung sakali. Halatang ayaw lang sa dayo. Napansin din ni Onyok ang berdeng palayan nang tuluyan silang makapasok sa daang yon. Walang gaanong may kitang tao na dumadaan at kahit na ang mga kahong daanan ay tila walang bakas ng mga yapak. Sa inaba ng nilakad nila ay mabibilang lamang sa daliri ang mga bahay na nadadaanan nila. Nang sumikat na ang sinag ng araw, ay huminto sila sa isang may kalakihang kubo. Saktong may lalaking nagbibilad ng palay sa daan. Kaya naman agad itong nilapitan ni Onyok. Manong, magandang umaga ho. Nagbabaka sakali po sana kami kung pwedeng magtanong. Umangat ang tingin ng lalaki na hula niya ay nasa edad ito ng 40 anyos. Base na rin sa itsura, seryoso ang tingin nito sa dalawang binata. Anong kailangan ninyo, mga iyo? Bakit kayo napadpad dito? May tubig po ba kayo dyan na maiinom? Uhaw na po kasi kami. Simpleng sinuway ni Onyok ang kasama at ito na ang muling humarap sa lalaki. Dahil likas na presko ang ugali ni Ramon, ay obligado lagi si Onyok na gabayan ito kahit magkaedad lang naman sila. Nagbabaka sakali lang po kami nitong kasama ko na makahanap ng mapapasokang trabaho sana, Manong. Galing po kami sa syudad, pero batak sa trabaho at pagbubuhat. May kakilala po ba kayo na kailangan ng tao sa sakahan? Galing kayong syudad at naparito kayo sa probinsya para maghanap ng trabaho. Parang baligtad yata iyo. Mahirap po kasi ang pakikipagsapalaran doon. Pareho kami ni Ramon na hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Wala ng pamilya at hihingin ng tulong. Itong pagdedelensya na lang sa mga karatig bayan ang pag-asa po namin ngayon. O siya, hindi ba kayo masalang sa putikan? O kaya naman sanay ba kayo sa initan? Halata ang paninibago nyo sa lugar. Pero base sa postura ninyong dalawa, mukhang kaya nyo naman ang trabaho. May matutuluyan ba kayo? Wala pa po sa ngayon.
Doon po kami galing sa bayan, kaya lang nagkakaabusan din ng trabaho at hindi sasapat sa aming dalawang sweldo, Manong. Mukhang malaki-laki tong lupain, Manong. Nasaan ba ang amo mo? Baka pwede naming makausap. Kanina ka pa nagsasalita dyan. Ang init-init oh. Sa mayabang na tono ng pagtatanong na iyon ay muling pinigilan ni Onyok ang kasama. Pagpasensyahan niyo na po itong kasama ko. Hindi pa po kasi siya nagtatanghalian. Kayo po ba ang namamahala rito? Ako ang may-ari ng parte ng lupain na ito at wala pa akong tao. Malapit na rin ang anyan, kaya nangangailangan ako. Pero sa inaasal nyo, sa iba na lang kayo magbaka sakali. Napipi naman itong si Ramon sa kanyang nalaman at ang kaninang mayabang na asta nito ay biglang naging maamo. Humingi siya ng paumanhin sa nakakatangdang lalaki at nagpakumbaba. Maging si Onyok ay labis na naiya at yumuko na lang. Dahil hindi naman mapagtanim ng galit si Insong, ay binigyan niya ng pagkakataong ipakita ng dalawa na bagay ito sa trabaho. Ikinatuwayo ng magkaibigan. Nang makapag-usap ang tatlo, ay doon na pagpasyahan ni Insong na tanggapin ang mga binata bilang tauhan sa kanyang sakahan. Napag-alaman nilang mag-isa lang sa buhay itong si Insong mula nang mamayapa ang kanyang ama. Kaya naman tulong na din na may dalawa siyang makakasabayan sa pag-araro at pagtatanim. Sa unang linggo ng kanilang trabaho ay sinipagan ni Onyok habang puro reklamo naman ang kasama nito. Hinayaan silang dalawa ni Insong na manuluyang pangsamantala sa bakanting kubo sa likod na bahagi ng kanyang bakuran. Libre din ang lahat at may sweldo pa sila tuwing katapusan. Isang kakaibang patakaran nga lang nito na wag basta-basta na makikain o makikiinom sa kung sino man sa kanyang kapitbahay. At kung may makakasalubong na hindi pamilyar, ay panatilihin ang pagiging mapagkumbaba. Ayaw kasi ng mga nakatira dito ng hambog at maingay na tao. Nagsimula ang tunay na bigat ng trabaho nang magsimula na ang anihan. Ramon, bumalik ka na sa trabaho. Baka makita ka ni Manong dyan. Madami pa ako kapag pinagalitan ka. Masyado kang balimbing, Onyok. Konting pahinga lang ang ginagawa ko. Makaasta ka para kang tagapagmana. Isang araw nun, nang akay nila ang kalabaw na dala, ang mga palay ay may nakasalubong silang isa pang lalaki. Mukhang kilala ito ni Insong at nakwento nito sa kanilang amo na biglang inatake ng peste ang palayan na malapit sa kanila. Para daw na may itim na hanging nakapalibot sa kabilang lupain sa dami ng gamo-gamo. Ngayong panahon ng anihan ay tiyak na lugi ang may-ari. Ikinabahala naman yon ng dalawang binata. Mawawalan kasi sila ng trabaho kapag pineste ang kanilang pananim. Manong Insong, baka delikado po ang inyong pananim niyan. Kailangan ba namin maganda ng pamatay sa peste? Huwag kayong mabahala. Ligtas ang ating lupain. Protektado tayo ng kalikasan. Hinawakan ni Insong ang tanga na kwintas na may nakasabit na gintong pangil. Minsan itong nakwento kay Onyok ang tungkol sa kanyang tangan na anting-anting. Kaya nalaman niyang minana pa nito ang gintong pangil ng kalabaw galing sa lolo nito. Sa mga araw na kasama ni Onyok ang lalaki, ay aaminin niyang nahihiwagaan siya rito. Palapit na sila sa bahay ni Insong nang may makita silang figura ng lalaki na tila nakaantabay sa kanilang pag-uwi. Nang sila'y makababa, taas noo itong naglakad papunta sa kanilang direksyon. Kahawig ito ni Insong, kaya hula niya ay malapit itong kamag-anak. Malaking lalaki ito, magulo ang buhok at tila bagsak ang muka sa sobrang pagkunot.
Hindi pa man ito nagsasalita, pero ramdam na ni Onyok ang pagtaas ng kanyang balahibo sa batok. Sinenyasan silang dalawa ni Insong na pumasok sa loob. Nang matapos na nila, ang dapat gawin ay tumuloy na sa kanyang silid itong si Ramon. Habang tahimik na sumilip si Onyok sa usapan ng dalawang lalaki sa labas. Masinsinan pa rin ang tinginan ng mga ito. At nang lumapit si Onyok para makinig, ay doon niya napagtanto na mali ang akala niyang magkalapit ang dalawa. Mukhang malusog ang tanim nyo ngayong ani habang ang lupain ko ay pinuputakte ng peste. Pareho ang klase ng pananim nating dalawa. Isang lupa lang ang kinatitirikan. Isa lang din ang pinagkukuhanan natin ng binhi. Paanong nangyari na ang lupa ko lang ang dinadapuan ng malas? Malakas ang pagbibintang sa boses nito habang kalmado naman si Insong sa paratang sa kanya ng bisita. Hindi ko na problema iyan, Oscar. Nasa paraan na yan ng pag-aalaga mo. Sinasabi mo ba na pabaya akong may-ari? Kung may ebidensya lang ako, siguradong mapapatunayan kung ikaw ang may pakana ng lahat ng ito. Hindi ko gusto ang tabas ng dila mo, Oscar. Huwag mo akong pagbintangan sa gawain na ikaw ang magaling. Kung wala ka ng ibang sasabihin maganda ay umalis ka na sa pamamahay ko. Mapagmalaki kang tunay, Insong. Kung wala ka namang gamit na anting-anting, ay hindi ka makakapunla ng kahit anong tanim. Dadating din ang araw na luluhod ka sa lupa at pagsisisihan mong kinalaban mo ako. Maririnig noon ang galit na yabag nito papaalis. Nang matunghayan ang eksenang yon, ay hindi naman makapaniwala si Onyok sa paratang ni Oscar. Sa maikling panahon na nakilala nila si Insong, ay mukhang hindi nito magagawang maminsala ng kapwa. Ano kaya ang koneksyon nito sa lalaking yon? Ikinababahala niyang madamay kung sakaling magkaroon man ng gulo sa pagitan ng dalawa. Kaya kailangan niyang balaan ang kaibigan na magdoble ingat gayong pareho silang dayo sa lugar na wala silang kakilala. Sa unang tilaok naman ng manok ay ganadong gumising si Onyok. Ngayon kasi ang araw kung kailan sila mag-aararo ng lupa gamit ang alagang kalabaw ni Mang Insong. Kung meron mang gawain sa may sakahan na gustong gawin ni Onyok, iyon ay tumulong sa paghahanda ng lupang sasakahan. Natutuwa kasi ito sa proseso, lalo na at magaan ang loob niya sa mga hayop. Masayang itinahak ni Onyok ang bakuran kung saan nagpapahinga ang alagang kalabaw ni Manong Insong na nagngangalang Kaloy. Siya kasi ang inatasang magpakain nito ngayong araw bago sila magsimula sa trabaho. Ngunit hindi pa man siya tuluyang nakakarating, ay nilukob ng masamang pakiramdam ang kanyang dibdib. Sa puno kung saan laging sumisilong itong si Kaloy, ay ang nakatumbang katawan na lang nito ang kanyang nadatnan, malayo sa pwesto kung papaano ito kadalasang natutulog. Talagang nakatumba na ito at nang kanyang kilatisin ay nakumpirma niyang wala na itong buhay. Walang bakas ng galos, ni walang kahit anong patak ng dugo. Basta na lang siya nawalan ng buhay habang nakahandusay sa putikan. Hindi ko po alam kung anong nangyari, Manong Insong. Masigla pa si Kaloy nang pakainin ko siya rito kagabi. Sigurado ka ba na wala siyang nakaing masama, Onyok? Baka may nakakalasong insekto sa dayami kagabi. Tumigil na kayong dalawa. Walang silbi kapag nagsisihan pa tayo rito. Alam ko ang estilong ito at sana lang mali ang kutob ko at dala lang ng katandaan kung bakit nangyari ito kay Kaloy. Unahin na lang natin ang pag-aasikaso sa kanyang tamang libingan. Sa halip na paghahanda ng lupa ay ang libing ni Kaloy ang inasikaso nila ng araw na yon. Pinagtulungan nilang hugutin ang katawan ng butihing katulong nila sa pagsasaka. Nang mahatid nila ito sa kalapit na bukid ay salitan sila sa pagbungkal ng lupa para sa himlayan nito. Dinasalan ni Insong ang alagang ilang taon niyang kasama
Nilagyan niya ang pinatag na lupa ng kahoy bilang palatandaan at nag-iwan ng isang bugkus ng mais na dating paborito ng alaga. Sa sumunod na araw ay minano-mano nila ang pagpapatag ng lupain. Doble ito sa normal na buhos ng lakas ang kanilang ibinigay. Doble rin ang naging reklamo nitong si Ramon. Bakit kasi hindi na lang kumuha ng bagong kalabaw ang matandang yun? Eh di sana mas mabilis ang trabaho natin ngayon. Mahal ang presyo ng kalabaw ngayon, Ramon. Saka hindi naman madaling palitan ng ilang taon niya ring alaga. Siguro naman ng pagkatapos ng ilang linggo, makakakuha rin siya ng bagong kalabaw para sa sakahan. Naku, Onyok, kung makaasta kayong dalawa ni Insong, para namang tao ang namatay. Hayop lang yun, madaling palitan. Panigurado rin na hindi na ako magtatagal sa mahirap na lugar na to. Sa susunod na buwan siguro wala na ako rito. Natahimik na lang si Onyok sa klase ng pag-iisip ng kaibigan. Walang bisa ang kahit anong pagsisimpatya kay Ramon. Isang gabi noon, bigla na lang niyaya ni Ramon si Onyok na pumunta sa isang handaan. Labag man sa kalooban ni Onyok ay hindi niya maatim na hayaang mag-isa itong si Ramon. Nang makarating sila sa isang kubo na medyo malayo sa bahay nila Insong, ay nakahanda na ang mesa na nakahapag ang inumin at inihaw na pulutan. Isang grupo ng kalalakihan ang nakapalibot sa kahoy na mesa. Isa na roon ang pamilyar sa mukha ni Oscar. Papaano naman nakaabot si Ramon sa pagkilala sa mga ito? Sa paraan ng pagtanggap sa kanila ng mga nag-iinuman ay tiyak niyang hindi ito ang unang beses na naparito ang kaibigan niya. Oh, bakit nakatunganga ka lang dyan? Umupo ka na rito at tatagay na tayo. Sigurado ka ba rito, Ramon? Nabalaan na tayo ni Manong Insong na huwag kakain ng galing sa kung sino. Baka kung mapano pa tayo rito. Maniwala ka naman. Duwag ka ba ha? Wala pang namamatay sa alak at pulutan. Mag-isip ka nga. Umupo naman sa katabing upuan si Onyok at bumulong ito sa kasama. Ramon, mukhang napasobra ka na ng tagay. Umuwi na tayo, may trabaho pa tayo bukas. Ano ka ba naman, Onyok? Nagsisimula pa lang ang gabi. Tatagay pa tayo. O ano, ilabas niyo pa ang mga alak dyan. Magdadailan pa sana si Onyok nang dumiretso na nang upo si Ramon at inumpisahan niyang kwentuhan ang naroroon. Pilit pinapakisamahan ni Onyok ang mga paanyaya sa kanya na kumain at tumagay. Ngunit halata ang kanyang pag-aatubili sa pagtanggap ng alok ng mga ito. Kung kakain man siya ay pinipili niyang kunin ang pakete ng manina na kakalat sa lamesa. Nagtagpo bigla ang mata nila ni Oscar na labis niyang ikinagitla. Pero umalis din ito kaagad, kaya nakahinga siya ng maluwag. Pagkalipas naman ng ilang oras ay halatang languna sa alak ang kanyang kaibigan. Nagsihiyawan naman ang ibang naroroon. Namumulan na rin ang mga mukha nito at lango na rin sa iniinom. Naglabas din ng pera si Ramon para utusan ang isang kasama nila sa inuman na sa hula ni Onyok ay mas bata lang ng ilang taon sa kanila. Otoy, bumili ka muna ng 5 bote ng alak doon. Ang sukli ay sa'yo na. Umalis naman kaagad ang binata at nagkatinginan ang ibang mas matanda doon. Siguro ay nagulat sila nang basta na lang utusan ng kanilang panauhin ang kanilang kasama. Tama na yan, Ramon. Baka hindi ka natuwid na makauwi mamaya. Inubos mo na ang pera mo sa alak. Huwag mo akong pakialaman, Onyok. At saka kung gusto mong umuwi, mauna ka na. Hindi na ako bata para sabayan mo pa ako umuwi. Tama naman si Ramon, Onyok. Maaga pa. Hindi nyo pa nga natitikman itong paborito kong ihanda sa mga bisita. Ilang oras pa ang ginugol ko rito para mapatikim lang sa inyo. Oo, sakto.
Mula kanina hindi pa kami kumakain. Alam mo, Onyok, mas maganda sana kung una tayong napunta sa sakan ni Mang Oscar. Dito gabi-gabi may inuman tsaka masaya. Doon kay Insong, daig ko pa ang estudyante. Sa sobrang higpit nun, kayo lang yatang dalawa nagkakasundo. Matagal nang ganoon si Insong, kaya tumandang walang kaibigan ng ulupong na iyon eh. Pagbalik naman ni Oscar ay may dala na itong kaldero na umuusok pa. Sumalok ito sa 2 mangkok ng malapot na sabaw. Kita niya ang mga sangkap na pinaghalo-halo. Hindi naman nagustuhan ni Onyok ang paraan ng pambubuska ng mga lalaki sa nirerespeto niyang amo. Hindi rin kaaya-aya sa kanyang mga mata ang inihain ni Oscar, pero pilit niyang wag ipakita ang labis na disgusto. Pagkabigay nito ng isang mangkok kay Ramon, ay natawa lang ang kaibigan at walang kaabog-abog na hinigop ang sabaw. Nanatiling nakaupo lang si Onyok nang siya naman ang hinainan ni Oscar. Bastos ang hindi pagtanggap sa alok ng may-ari ng bahay, bata. Bakit ganyan ka makatingin? Pinandidirihan mo ba ang pagkain namin? Hindi naman po, Mang Oscar. Busog pa po kasi ako kaya salamat na lang po. Ano ka ba, Onyok? Kainin mo na lang, masarap naman eh. Tiningnan ulit ito ng masinsinan ni Oscar. Binabantayan ang susunod na kilos niya. Biglang nilukob ng takot si Onyok, kaya kahit nababahala sa nakahain, ay napilitan siyang kainin ito hanggang sa maubos. Pagkatapos makita ang walang lamang mangkok, ay sunod-sunod ang pagtungga niya ng baso ng alak na pinapaikot sa lamesa. Doon niya rin napansin na halos lahat ng bisita ay walang mangkok na hawak maliban sa kanila ng kaibigan niya. Hindi niya masigurado kung papaano sila nakauwi ng gabing yon. Nagising na lang si Onyok at umaga na. Basta na lamang siyang nakatulog sa sala. Ginising niya ang kaibigan at tumuloy sila sa trabaho kahit na masakit ang kanilang ulo. Buti na lang at hindi na sila kwinestyon ni Insong. Noong tanghali ay napansin ni Onyok ang pagiging balisa ni Ramon. Maging siya ay hindi mabuti ang pakiramdam at salitan sila kung magsukang dalawa. Kaya niyo pa bang magtrabahong dalawa? Mukhang namali yata kayo ng kain at daig niyo pa ang buntis kung magsuka. Pasensya na po, Manong Insong. Mukhang naparami po kami ng inom kagabi. Saan naman kayo nakakuha ng alak? May tinatago ba kayong dalawa sa akin, Onyok? Sa totoo lang po, nagkayayaan po kagabi sa kapitbahay. Nakagaanan kasi ng loob ni Ramon. Kaarawan ng isa sa mga trabaho sa kabilang sakahan, kaya hindi na kami nakatanggi. Hindi ba't sinabihan ko na kayong dalawa? Hindi kayo dapat basta-bastang nagtitiwala sa mga yon. Pasensya na po talaga, Manong Insong. Hindi na po mauulit. Pagsasabihan ko na rin po si Ramon. Umalis na lang itong si Insong at naiwan naman si Onyok sa initan na masama ang pakiramdam. Hindi na rin nakabalik pa si Ramon, kaya pilit niyang tinapos ang trabaho at umuwi na sa tinutuluyan nila. Nagulat na lang siya pagka-uwi nang makitang nanginginig ang kaibigan sa higaan nito. Kung anong balisa nito kanina ay labis na pamumula nito ngayon. Grabe din ang pawis nito, pero malakas ang kapit nito sa kumot na animoy lamig na lamig. Anong nangyari sa'yo, Ramon? Kanina ka pa ba nangungunyapit dyan? Hindi naman nakasagot itong si Ramon sa tanong na yon ni Onyok. Nagsukay itong muli sa may sahig ng malapot na likido. Pagkakita noon ni Onyok ay tila naging hudyat yon para umalsa rin ang kanyang sikmura. Hindi niya maipaliwanag ang amoy na nagmumula sa nilabas nilang pareho ng kaibigan niya. Ang malala pa ay hindi niya matumbok ang rason kung bakit sila biglang nagkaganito. Nagkukumahog na kumatok si Onyok sa bahay ni Insong
Halos gapangin niya na ang distansya papunta sa bahay nito. Labis din ang pamimilipit ng kanyang sikmura. Pagkaraan ay binuksan ni Insong ang pinto. Nagtatanong ang mata nito, pero nang makita ang kanyang kalagayan ay napatuwid ito ng tayo. Anong kailangan mo, Onyok? Parang awa niyo na po, Manong Insong. Tulungan niyo po si Ramon. Halos hindi na po siya makatayo sa sobrang sakit. Kailangan niya pong magamot. Mukhang ganoon rin ang lagay mo. Pumasok ka at gagamotin kita. Saka na po ako. Mas kailangan po ng tulong ni Ramon ngayon. O siya, hintayin mo ako dyan at may kukunin lang ako. Pumasok naman ulit sa loob si Insong. Nang bumalik siya, ay may dala na itong bayong. Kahit hindi na matuwid ang lakad ay sinundan nito ni Onyok pabalik sa kanilang kubo. Ang naabutan nila sa loob ng silid ay ang nakahandusay na si Ramon. Hubad ang pang-itaas nito at tila lumulobo ang tiyan sa sobrang laki. Pinagtulungan nilang dalawa na ihiga ito sa higaan. Nang tingnan ni Insong ang kalagayan ni Ramon, napailing ito. Mukhang kumalat na sa buong katawan niya ang sakit. Malala ang pinsalang iniwan sa kanya. Ano pong ibig ninyo sabihin, Manong Insong? Kinukulam kayong dalawa, Onyok. At may kutob ako kung sino ang may pakana. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh? Seryoso ang mukha ni Insong habang binibitawan ang mga katagang yon. Ikinabigla naman iyon ni Onyok dahil wala naman siyang maalala na nakaaway nila simula nang mapadpad silang dalawang magkaibigan doon sa baryo. Masakit. Hindi ko kaya ang hapde. Alisin niyo sa balat na nakakadiring ito. Nagising ang walang malay na si Ramon, bagamat puno ng daing ang lumalabas sa bibig nito. Naghanda naman ng mga gamit si Insong, kasabay ng pagpapalabas ng mga halamang gamot. Nagpakulo ito ng tubig pagkatapos noon ay binigyan nito si Onyok ng isang baso na naglalaman ng kulay puti na likido. Nag-aatubili man ay malaki ang tiwala niya kay Insong, kaya naman ininom niya ang bagay na yon. Halos mapapikit naman siya sa sobrang pakla ng lasa pero tiniis niya na lamang yon. Ipainom mo ito sa kanya. Siguraduhin mong mauubos niya. Inutusan ni Insong si Onyok na alalayan ang kaibigan sa pag-inom ng gamot. Saktong pagkaumang ni Onyok sa baso sa bibig ng kaibigan ay naamoy nito ang matapang na amoy ng halamang gamot. Napadilat ito at pagkakita ng laman ng baso ay walang pagdadalawang isip niya itong itinabig. Plano niyo ba akong lasunin? Kita niyo nang ang halos mamatay ako sa sakit. Paiinumin niyo pa ako ng kung anong eksperimento. Gamot ito, Ramon. Kailangan mo tong inumin para gumaling. Si Mang Insong ang gumawa kaya siguradong epektibo ito. Alam niya ang ginagawa niya. Nababaliw ka na ba, Onyok? Naniniwala ka sa mga damong pilit niyang pinapakain sa atin? Ilayo mo sa harap ko yan. Hindi kita pinipilit na maniwala, iyo. Pero wala ka ng ibang pagpipilian sa ngayon. Ilang henerasyon na ng albularyo ang nakagisnan ko. Kaya sigurado akong mabisa yan. Dalhin niyo na lang ako sa ospital. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sa maniwala sa kahibangan niyo. Hindi na nagpapigil itong si Ramon. Kahit nanlalata na ang estado, ay ayaw nitong umayon sa utos ni Insong na magpahinga. Napilitan ding magtawag ng ibang tao si Insong para ihatid si Ramon sa pinakamalapit na ospital sa kanilang bayan. Samantalang si Onyok naman ay masunurin sa pagtanggap ng lunas galing kay Insong. Kinagabihan, biglang nanlabo ang paningin ni Onyok. Akala niya ay mabubulag siya sa dilim ng kanyang paligid kaya dali-dali niyang tinawag ang matanda. Manong Insong, tulungan mo po ako. Hindi ako makakita. Ano pong nangyari sa akin?
Sobra na ang pangwawalang yan ng lintik na iyon. Kumalma ka, Onyok. Dumudugo ang mata mo. Kailangan ko itong ayusin ngayon din. Pinainom muna ni Insong ng pampakalma si Onyok. Nang masigurong kumalma na ito, ay determinado niyang pinuntahan ng punot dulo ng lahat. Kung ganito kalala ang nangyari kay Onyok, kahit binigyan niya ito ng lunas ay mas lalong nasa masamang lagay si Ramon kung nasan man siya ngayon. Pinagdasal niya na lang na mababawi pa niya ang sumpang ipinataw sa dalawang dayo. Pagkarating sa dulo ng patag, ay ang nakangising mukha ni Oscar ang kanyang nadatnan. May suot itong pamilyar na kwintas. Panay ang bulong sa hangin. Maputla ang mga mata nito at pumapadyak ang paa na animoy sumasayaw sa kumpas na siya lang ang nakakarinig. Tigilan mo na ito, Oscar. Huwag ka nang mandamay ng ibang tao sa hidwaan nating dalawa. Huli na ang lahat, Insong. Binalaan na kita pero sobrang yabang mo at masyadong mataas ang tingin sa sarili. Sa akin ka may problema, Oscar. Kaya heto na ako. Ako ang kalabanin mo ngayon ng harapan. Tama yan. Manggagalaiti ka ng tuluyan, mahal kong kapatid. Tiyak na nagsisisi si Ama na sa iyo ipinamana ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Mahina ka noon pa man at hindi ka karapat dapat. At ngayon ay tatapusin na kita. Hinawakan ni Oscar ang anting-anting sa kwintas na suot at nagbigkas ito ng orasyon. Bigla na lamang may puwersang gumapos sa katawan niya sa kanyang kinatatayuan. Bigla namang namanhid ang kalamnan at napaluhod ng tuluyan si Insong. Nang makitang tuluyang nahigop ang lakas ng kapatid, ay dahan-dahang lumapit si Oscar sa kanyang kinaluluhuran. Nasaan ang lakas mo? Wala ka naman palang kwentang kalaban, Insong. Ang bilis mong magapi. Sa kinaluluhuran ni Insong, ay nakita niya ang nakasabit na anting-anting sa liig ni Oscar. Hindi pa man niya ito personal na nagagamit ay natitiyak niyang paktong itim ang suot ng lalaki. Nanlaki ang mata ni Insong at kahit sa nanghihinang anyo ay nabahala siya sa kahihinatnan ni Oscar. Ang paggamit ng paktong itim ay may kaakibat na malaking kabayaran. Hindi na nakapagtataka na halos hindi na makilala ang anyo ng gumagamit nito. Ito rin yata ang dahilan kung bakit unti-unting nauubos ang buhay sa lupain ni Oscar. Itigil mo na ito, Oscar. Mapanganib ang ginagawa mo. Tumigil ka na bago ka patuloy ang lamunin ng itim na mahiga. Naiinggit ka na ba, Insong? Ramdam mo na ba ang pakiramdam na maging mahina? Kulang pa yan sa mga panahong lagi tayong pinagkukumpara ni Ama. Ngayong natikmang ko na ang lakas ng kadiliman, hindi na ako babalik pa bilang kahati mo sa lahat ng bagay. Tuluyang mapapasa akin na ang lahat kapag nawala ka na. Nagdilim ang mata nito at tinuro ang anting-anting sa direksyon ni Insong. Napuno ang katawan ni Oscar ng mga marka na gumagapang papunta sa kanyang leeg at nang magtagpo ulit ang kanilang mata ay dumoble ang lakas ng sumpang binigay niya. Subalit sa sandaling yon ay hindi na nanatiling kampante si Insong. Kinuyom niya ang palad sa gintong pangil ng kalabaw niyang tangan at binigkas ang ritual na hindi niya akalaing magagamit niya laban sa sariling kapatid. Naantala ang pagdadasal ni Oscar at nagulat ito nang biglang ang kamay na may hawak ng paktong itim ay nakaturo na sa kanyang sariling muka. Pilit niyang pinipigilan ito gamit ang pisikal na lakas pero hindi ito nagwagi. Ang atake niya sa kanyang kapatid ay sa kanya pumunta at ang panghihina nito kanina ay siya na mismo ang dumaranas. Kinuha naman ni Insong ang pangil at dinampi sa kanyang noo para palakasin ang kanyang kapangyarihan.
Doon niya pulidong tinapos ang panghuling ritual. Natagpuan niya na lamang ang sariling pinapanood si Oscar na pagulong-gulong pababa sa kung saan man sila naroroon. Hindi niya kailangan saktan ito gamit ang kung anong sandata. Sapat na ang sarili nitong kasamaan laban dito. Nang hindi na makita ni Insong si Oscar, ay tamang pag-akyat ng araw. Dahan-dahan siyang umuwi pabalik sa kanyang bahay. Hindi natatapos dito ang laban. Kailangan niyang ayusin ang buhay na ginulo ng kanyang kapatid. Sa kabilang banda ay saksi naman si Onyok sa nangyari. Mabilis na wala ang bisa ng pampakalma sa katawan niya kaya agad siyang napukawan ng ulirat. Hindi niya masiguro kung gawa lang ba ng karamdaman ng kanyang nakitang laban sa pagitan ng dalawa o ito ang katotohanan. Kamusta na ang pakiramdam mo, Onyok? Hindi pa rin po gumaga ang Manong Insong. Mabigat din ang paghinga ko na parang may nakadagan sa dibdib ko. Paumanhin iyo at nadamay pa kayong dalawa sa gulo kong ito. Matagal na rin kaming maahalitan ng kapatid ko. Ngayon lang siya naglakas ng loob na gumawa ng ganoong bagay. Hayaan mo at gagawa ko ng paraan para gumaling kayo. Totoo ho bang magkapatid kayo? Paano nangyari na hindi kayo nasa iisang bubong? Mula noon pa man iyo, ay may pagkukumpara na sa aming dalawa ni Oscar. Gaya ninyo ni Ramon, ay sadyang malayo ang ugali namin. Hilig ko ang makinig sa mga payo ng aming ama. Habang si Oscar naman, ay mas pinipili ang pakikipaglakwatsa at makipagbuno sa kung sino. Dahil doon ay mas naging malapit kami ni ama. At sa huling yugto ng buhay niya, ay hinati niya sa dalawa ang iniwan niyang lupain. Ang kanyang mga anting-anting ay sa akin lahat napunta. Dahil ako lamang ang may interes sa mga iyon. Hindi halos maintindihan ni Oscar ang silbi nito, pero masama pa rin ang loob niya. Totoo po ba na sumama sa masamang puwersa si Mang Oscar? Ano pong mangyayari kapag hindi siya napanagot? Hindi ko alam, Onyok. Masisiguro ko lang na babalik siya. At kapag nangyari yun, saka lang kita mabibigyan ng kasagutan. Sa gabing yon ay ramdam ni Insong na nagpakalayo lang ng konti si Oscar para magpakalakas. Pero babalik ito para tapusin ang kanyang inumpisahan. Muling binalikan ni Insong ang lahat ng turo ng kanyang ama. Hinahanap niya sa mga talaan ang sagot kung papaano maligtas ang kapatid sa pananakop ng maitim na mahika. Napanaginipan ko pong nalulunod sa maitim na dagat si Ramon. Hinihila siya pababa ni Oscar. Nag-aalala po ako sa kalagayan niya, Manong. Nakuha ang atensyon ni Insong sa bungad na yon ni Onyok. Hindi niya namalaya na umaga na pala sa sobrang tagal niyang nagbabasa. Ano ang estado niya sa panaginip mo? Hinayaan niya bang hatakin siya ni Oscar sa ilalim o lumalaban pa si Ramon? Nakamulat po ang mata niya at nakatingin sa akin. Pero para na lamang siyang papel ba na tinatangay nito. Naalarma ang sistema ni Insong at dali-dali itong tumayo. Kailangan ko ng kumilos ngayon. Delikado ang lagay ng kaibigan mo sa kamay ni Oscar. Ano pong ibig ninyo sabihin? Kontrolado niya na ngayon ang katawan ni Ramon. Kailangan kitang iwan dito para maagapan ang mangyayari sa kaibigan mo. Makakaasa ba akong matutulungan mo ako, Onyok? Ano pong kailangan kong gawin, Manong Insong? Kung mangyari man ang hindi inaasahan na maunang makabalik dito si Oscar, huwag kang aalis. Tatagan mo ang loob mo. Hindi ka niya direkta masasaktan, pero aatakihin ka niya sa ibang paraan. Huwag na huwag kang magpapatinag. Maliwanag ba? Nagigimbal man sa sitwasyon ay pumayag na lang si Onyok sa utos nito. Nang makaalis na si Insong, ay walang ibang magawa si Onyok kundi ang maghintay. Yakap-yakap niya ang palanggana kung saan siya nagsuka kanina sa sobrang takot. Habang palinga-linga sa paligid at inaasahan ang biglaang pagsulpot ni Oscar. Nasaan ang walang kwenta mong amo, Onyok? Iniwang ka ba?
Napasigaw naman itong si Onyok sa gulat nang namataan niya ang nakatayong figura ni Oscar sa gilid ng kanyang hinihigaan. Tuwid ang tayo nito pero tabingi ang muka at pagilid siyang sinisipat ng mata. Pumiyok si Onyok at nagbilang sa isip niya. Pilit niyang pinapanatag ang sarili nitong gawa lamang ng kanyang isip. Pagkamulat niya ng mata ay naglaho na ito sa loob ng silid. Pero ang presensya nito ay ramdam niya. Dagdag na rin ang dinampian siya bigla ng lamig sa katawan. Huminga ng malalim si Onyok at dumudura sa may sahig. Hindi ako natatakot sa iyo, Mang Oscar. Nagawa mo manghatakin si Ramon, pero ibahin mo ako. Alam kong gawa lang ito ng kung anong mahika na sumapi sa iyo. Hindi mo ako maloloko, tanda. Napuno ng halakhak ang silid. Tila galing ang tunog sa mismong bibig ni Onyok. Pilit niyang takpan ang bunganga pero mas lalong lumalala ang nangyari. Pagkaraan ay nangilabot siya nang gumapang mula rito ang mga ipis. Gumapang ito palabas ng kanyang lalamunan at ramdam niya ang pagbaba ng mga ito papunta sa ibang parte ng kanyang katawan. Hindi siya mapakali at pilit na tinatagtag ang mga insekto. Sumigaw siya ng sumigaw hanggang sa wala na siyang boses. Nang sauling subok niya sa pagpagpag ng mga ito, ay aksidente siyang natumba at nawala ng malay. Sa pagdating ng pagamutan, ay agad na hinanap ni Insong kung saan nakaratay itong si Ramon. Umaasa siya na maaagapan pa niya ito. Nang matagpuan niya kung nasaan ito, ay saktong mabilis na pagsugod din ng mga doktor. Papunta naman sa higaan ng binata. Pinagtulungan ng mga itong pakalmahin ng pasyente, pero nagpupumiglas ito. Sa kinahihigaan at puti na lang ng mata ang makikita. Mas lalong lumala ang dulot ng sumpa sa katawan ni Ramon. Halos hindi na makilala ni Insong ang mukha ng lalaki sa labis na pamamanas. Kaano-ano po kayo ng pasyente? Amo niya ako, Dok. Nagtatrabaho siya sa sakahan ko. Sa tabi lang po muna kayo. Susubukan po namin ang lahat para mapagaling ang inyong tauhan. May dala akong lunas para sa kanya. Kung papayagan niyo ako, ay ipapainom ko lang ito sa kanya at aalis na ako. Pasensya na po, pero bawal yan sa loob ng ospital. Kung pwede ay maghintay na lang kayo sa labas. Hindi na umapila pa si Insong. Wala naman kasing laban ang halamang gamot niya sa modernong kasangkapan ng mga ito. Pagkaraan ng ilang minuto nga lang ay muling dumaing si Ramon. Pinipilit niyang isiksik ang sarili sa mga taong tumitingin dito ngunit hinila siya ng mga gwardiya at pilit pinalabas. Wala siyang magawa. Ang tanging paraan na nakikita niya ay ipagdasal ang kalagayan nito. Sa kasamaang palad, hindi nito napagtagumpay ang labanan ang sumpa. Umuwi si Insong dala ang balita na pumanaw na itong si Ramon. Sa daan pauwi ay inihanda ni Insong ang kanyang sarili. Naudlot man ang laban nila ni Oscar. Ngunit ngayon, nagdulot ng kamatayan ang labis na pagiging masama nito. Naghintay naman si Insong na makaramdam ng enerhiya ng itim na mahika sa kanyang daan at hindi naman siya nasawi. Dahil sa kalagitnaan ng patag kung saan makulimlim ang langit, ay sumulpot itong si Oscar. Bakas sa anyo nito ang sugat na kanyang tinamo. Dumoble rin ang pagiging maitim ng buo nitong pagkatao. Alam mo ba, Insong? Napakasarap sa pakiramdam na maubos lahat ng bagay na pinapahalagahan mo. Noong una ay akala ko malulugmok ka na sa pagkamatay ng kalabaw. Mukha kasing anak mo na kung makaalaga ka. Pero parang wala lang ito sa'yo. Ngayon naman na isa sa aliporis mo ang nasawi. Ano nang gagawin mo? Paano mo ipapaliwanag na dahil sa sarili mong kapabayaan ay namatay siya? Hindi ko alam kung anong kasalanan ang nagawa ko. Para sana naman ay lumabang ka ng patas, Oscar. Patas? Napakalakas naman ng ilusyon mo. Kung akala mo sa nagdaang taon
ay patas ka nga kung makitungo. Sa ginagawa mo, Oscar, ay lalo mo lang napapatunayan na malakas ka lang laban sa mahina. Mahina ba ito sa iyo? Biglang nagbago ang kaharap ni Insong. Ang mukha ni Oscar ay nagporma bilang bagay na may sungay at sa katagalan ay naging hawig nito ang alaga niyang si Kaloy. Pula ang mga mata at galit ang mga mata nitong tumatakbo papunta sa direksyon ni Insong. Pinikit na lang ni Insong basta ang mata at kinuha ang pangil ng kalabaw at madiing dinikit sa kanyang noo. Nag-usal naman siya ng dasal ng proteksyon laban sa pinapakitang aparisyon ng kapatid. Mas lalong nang galaiti si Oscar at nang magtagpo ang mata nila ni Insong. Tapusin na natin ito, Oscar. Labanan mo ako hanggang katapusan para tumigil ka na sa pagsira ng paligid mo. Siguro tuluyang ka lang titigil kapag isa na sa atin ang namatay. Tama ka riyan, Insong. At sigurado ako na sa ating dalawa, ikaw ang uuwing bangkay. Sumugod na lang basta si Oscar gamit ang bilis na magagawa lamang ng isang hayop. Naramdaman ni Insong ang matatalim na bahid sa kanyang balat nang umikot ito sa kanyang kinatatayuan. Nilabas naman ni Insong ang lubid ng yumaong ama na may kapangyarihan. Ilang beses siyang nasugatan sa pagsubok na hulihin ang kapatid. At nang magwagi siya sa pagtali ng kaliwang kamay nito, ay agad niya itong pinaikot sa ere. Kinuha ni Insong ang pagkakataon na yon para naman hilahin ang kwintas ni Oscar. Sa malaking boses ay sumigaw ng malakas ito, kasabay ng pagbasag ni Insong sa paktong itim. Kumalat naman ang itim na usok sa paligid at ang tanging abo na lamang ang bakas sa naiwan nito. Nang balikan ni Insong si Oscar ay agad nitong napaluhod na tila may kumukuha sa kanyang lakas. Doon sinaklolohan ng ibang kalalakihan si Oscar. Tila sa pagbasag ng anting-anting ay siyang pagliwanag ng lugar. Nilisa ni Insong ang pangyayari at mabigat ang loob na umuwi. Nasaan ka? Onyok! Tinawag ni Insong ang pangalan nito pagkarating niya ng bahay. Hindi niya ito nakita kaagad sa may sala. Kaya laking gulat niya nang parang lantang gulay itong nakabulagta sa may sahig. Agad niyang dinaluhan ito at pinaamoy ng pulbo ng kalawag para agad naman itong magising. Nang magmulat naman ang mata ng binata, ay para itong inaatake sa puso na hinawakan ng sariling bibig. Hinapa nito ang katawan at natatarantang tiningnan ang paligid. Anong nangyari habang wala ako, Onyok? Sabihin mo. Ipis. Napakaraming ipis. Si Oscar nandito siya. Nakakatakot. Demonyo siya. Demonyo. Huminga ka ng malalim, Onyok. Wala na siya rito. Sabihin mo ang buong pangyayari para matulungan kita. Hindi ko hahayaang pati ikaw ay mawala dahil sa kagagawan ni Oscar. Tumagal pa ng ilang minuto ang pagpapakalma ni Onyok sa kanyang sarili. Nang maayos na itong nakakahinga, ay ikwinento niya ang naganap. Paulit-ulit namang pinatatatag ni Insong ang binata na walang ipis na tunay na lumalabas sa katawan nito. At dala lang yon ang sumpa ni Oscar. Ano na po ang nangyari kay Ramon? Natulungan niyo po ba siya? Nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Insong. Hinahanap niya ang mga salitang angkop sa nangyari. Kinalulungkot kong sabihin na hindi nakayanan ni Ramon ang binigay na sumpa ni Oscar. Sinubukan ko siyang gamutin, ngunit hindi ako makapasok sa ospital. Habang buhay kong dadalhin sa konsensya ko ang pagkawala niya iyo, humihingi ako ng tawad sa iyo. Kaming dalawa na lang ang magkatulong sa buhay. Hindi ko maisip na sa isang iglap ay mawawala siya. Ni wala kaming babalik ang pamilya sa syudad. Labis ang sakit na naramdaman ni Onyok sa pagkawala ng kaibigan niya.
Hindi naman pinapatulog ng konsensya si Insong dahil sa nangyari. Sa araw na nagdaan ay tuloy ang pagpapagaling ni Onyok at nang matiyak na ayos na ang kanyang kalusugan ay napagpasyahan niyang ayusin ang libing ng kaibigan. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala. Sinagot ni Insong lahat ng gastos at doon sa mismong bayan nilibing itong si Ramon. Gustuhin mang iuwi ni Onyok ang katawan nito ay ayaw niya na itong pahirapan pang muli pagkatapos ng hirap na dinanas nito. Iiwan ko na sa'yo itong lupain, Onyok. Ikaw na ang bahala sa nais mong gawin. Saan po kayo patungo, Manong Insong? Hahanapin ko ang sagot sa mga katanungan ko, iyo. Habang pinagbabayaran ang nagawa kong mali. Paalam sa iyo. Nilisan ni Insong ang lupaing kinalakihan sa kamay ni Onyok, habang si Onyok naman ay nangakong aalagaan ito. Sa kabila ng nangyari ay hindi nagtanim ng sama ng loob si Onyok sa amo. Alam niyang biktima lang din ito ng masamang gawain. Tanging magagawa na lang niya sa ngayon ay magpatuloy. 1 taon pagkatapos noon ay nabalitaan niyang pumanaw na si Oscar. Gusto man niyang gantihan ng matanda ng nabubuhay pa ito, ay hindi niya na ginawa pa. Mismong katawan kasi nito ang nagpapahirap sa kanya. Bilang bayad sa pakikipagsundo sa kasamaan, ay dahan-dahan itong pinapatay mula sa loob. Tumanda at nagkapamilya sa patag na yon si Onyok, at ang kwento na lagi niyang bukang bibig ay tungkol sa isang magsasaka na may tangang naagimat laban sa puwersa ng kasamaan. Wakas. Okay, para sa akin mga kabaryo, opinyon ko lang naman to. The rest okay naman, nakakalungkot lang na nawala tong si Ramon, no? Ang pinakamalaking tanong sa akin, mabubuhay kaya tong si Ramon kung ininom niya yung binibigay ni Insong? Di ba pwedeng oo, pwedeng hindi rin eh. Saka yun nga yung paktong itim, first time kong marinig to na may ganitong uri ng medalyon o kwintas. Siguro term nila tong paktong itim pero feeling ko ano yun, hindi siya uri ng medalyon. Pwedeng gamit to na nagiging kwintas na nasa hanay ng kaliwa. So pwedeng ganun. Saka yun nga si Insong at Oscar ay magkapatid. So medyo intriga yung part na yun. Pero wala tayong magagawa. Ganito yung storya natin. Nakakalungkot lang no, namatay si Ramon. Saka yun nga, medyo bitin. So kayo mga kabaryo, kung may opinion kayo sa storya natin ngayong araw, i-comment nyo sa baba para mabasa namin. Sa ngayon hanggang dito na lang muna. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.